Tahimik ang gabi sa Abu Dhabi. Sa maliit na kwarto ng dorm, abala si Ashton sa pag-iimpake ng mga gamit at mga konting pasalubong. Sa wakas, uuwi na siya ng Pilipinas matapos ng 3 taong pagtitiis at pagtatrabaho bilang OFW. Sa isip niya, sulit lahat ng pagod dahil makikita niya na ang nobyo niyang si Jeremy at ang matalik niyang kaibigan na si Chloe. Makakauwi na rin ako. Bulong ni Ashton habang pinupunasan ng luha ng tuwa. Tinitigan niya ang lumang larawan ni na Jeremy at Chloe. Magkasama at masayang masaya. Makikita ko na ulit sila. Sumilip ang kasamahan niyang si Rika sabay ngiti. Uy Ash, paalis ka na pala bukas. Excited na? Ngumiti si Ashton. Sobra. Miss ko na silang dalawa. Si Jeremy lagi nagpapadala ng mensahe. Si Chloe naman, siya nag-aasikaso ng mga pinapadala ko para sa negosyo at pera. Hindi ko ito maaabot kung wala sila. Tingin ko, swerte ka sa kanila. Sana ako rin may ganyan tao naghihintay. Mga kaibigan. Napatawa si Ashton. Baka dumating din yan. Basta ako uuwi ako masaya. Pagdating ng araw ng flight, hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Paglapag ng airport, agad niyang tinext sina Jeremy at Chloe. Pero ilang oras na ang lumipas, wala ni isang reply. Nang sa wakas, nag-text si Chloe, nagulat siya. Ash, sorry, hindi ka namin masusundo. May emergency sa ospital. Doon siya kinabahan. Ano nangyari? Tanong niya, pero walang kasunod na mensahe. Mabilis siyang sumakay ng taxi papunta sa bahay ni Jeremy. Habang nasa biyahe, mariin niyang hawak ang bag, pilit pinapakalma ang sarili. Siguro may sakit lang si Chloe, o baka nilalagnat, kaya nasa ospital sila. Ngunit pagdating sa bahay, may kung anong mali. Tahimik, sarado ang pinto. Kumalabog ang dibdib niya habang kumakatok. Pagbukas ng pinto, tumambad si Chloe. Naka-duster, maputla, pero may nakaumbok sa tiyan. Ashton? Gulat na sambit nito halatang hindi inaasahan. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Hindi ba dapat ako narito? Tanong ni Ashton. Ramdam ang pag-iinit ng dugo sa muka. Sabi mo nasa ospital ka. Pero heto ka na sa bahay ni Jeremy at buntis? Hindi agad nakasagot si Chloe. Sa halip, lumabas mula sa kusina si Jeremy. Walang suot na pang itaas at mukhang bagong gising. Babe, sino yan? Napatigil siya na makita si Ashton. Jeremy? Ano to? Ash, let me explain. Ash! Napasigaw si Ashton at halos mabingi sa sarili niyang tinig. Ano to, Jeremy? Ikaw ba ang ama na pinagbubuntis itong si Chloe? Sumingit si Chloe. Hawak ang tiyan. Ash, huwag ka muna magalit. Pakinggan mo muna kami, hindi namin sinadya to. Hindi sinadya? Lumapit si Ashton. Ngayon ay nanginginig na. 3 taon ako nagpakahirap pagtrabaho. Halos hindi kumakain para na makapagpadala, tapos sasabihin mong hindi sinadya? Pinagkatiwalaan ko kayong dalawa, ang kakapal ng mga mukha nyo. Please, Ash. Sabi ni Jeremy. Lumapit pero pinigilan siya ni Ashton. Wala kaming balak saktan ka. Pero may magiging anak na kami ni Chloe. Malapit na din kami magpakasal. Kailangan namin panindigan to, Ash. Anak? Mga hayop kayo! Pagkatapos ko kayong pagkatiwalaan, ito igaganti nyo? Ikaw, Chloe! Akala ko kapatid kita. Ilang beses kong sinasabing buti na lang nandyan ka para alagaan siya habang wala ako, pero ikaw pala mismo ang sumira sa amin? Sa atin! Hindi mo siya kasama, Ash. Lagi mo siyang iniiwan, puro katrabaho na lang. Ako ay nandito sa tabi niya nung malungkot siya. Singhal ni Chloe at biglang lumakas ang boses. Tumigil si Ashton. Nanginginig ang kamay. So kasalanan ko pa. Kasalanan ko pang wala ako sa tabi niya kaya kinomfort mo, ha? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pero bago pa matapos si Chloe, isang malakas na sampal mula kay Ashton ang tumama sa pisngi niya. Yan! Bagay sa'yo para sa pagkukunwari mong kaibigan kita, isa kang malaking sinungaling.
Sigaw ni Ashton. Ash, at ikaw naman Jeremy, hindi mo lang ako niloko, ginago mo rin ako! Galit na sigaw ni Ashton, kasabay ng isang malakas na sampal kay Jeremy. Napaatras si Chloe, pero bigla siyang gumante at sinampal din si Ashton. Wala kang karapatang tawagin ako sinungaling, hindi mo alam ang lahat. Nabitawan ni Ashton ang kanyang bag. Tama ka, hindi ko alam. Kasi tinago niyo lahat sa likod ko. At ikaw? Ang lalaking akala ko ipaglalaban ako, pero ang dali mo lumandi sa iba. Sa kaibigan ko pa talaga? At may magiging anak kayo? Wala ka kasing oras sa akin eh. Pera lang pinapadala mo. Hindi ikaw mismo. Hindi mo alam kung gaano ako nalungkot. Hindi mo alam kung ilang gabi ako umiyak para lang mabuhay tayo. At anong kapalit? Ang babaeng pinagkakatiwalaan ko rin? Ang sasama ng ugali niyo. Muling sinampal ni Ashton si Jeremy. Para sa bawat gabing niloko mo ko. Ashton, tama na! Gusto mo ng sariling pamilya? Na babaeng palagi nasa tabi mo? Sige, alagaan mo yung anak niyo. Pero sana pag tumingin ka sa kanya, maalala mong bunga siya ng pagtataksil niyo. Pagkatapos nun lumapit siya kay Chloe. Nakatingin ang diretso sa mga mata nito. At ikaw, Chloe, sana pag lumabas yung anak mo, makayanan mo siyang tignan kasi bunga yan ang pagtataksil na ginawa niya sa akin mismo. Umalis ka sa bahay namin. Ani Chloe na nanginginig. Bahay niyo? Pero ko ang pinambili ni Jeremy niyan. Kaya tandaan mo kahit anong ginhawang maramdaman mo dyan, galing lahat yan sa pawis ko. Tumalikod siya at habang palabas, sumigaw si Jeremy. Ash, tapos na tayo. Ayoko na at si Chloe ang mahal ko. Ngumiti si Ashton ng malamig. E di magsama kayong dalawa? Wala na akong pakialam. Pero hindi ko hahayaan na maging masaya kayo. Ipaparamdam ko sa inyo ang buhay na nahihirapan dahil lahat na meron kayo ngayon, ako ang dahilan. Maganda kayo. Hinding-hindi kayo magiging masaya. Lumipas ang 2 linggo mula nang mahuli ni Ashton sina Jeremy at Chloe. Akala ng lahat umalis na siya papunta ibang bansa. Pero ang totoo na natili siya sa Pilipinas. Nakatira muna siya sa bahay ng pinsan niyang si Lara sa Laguna. Tahimik lang si Ashton doon. Pero sa loob ng kanyang isip, parang bulkan na handang sumabog sa galit anumang oras. Habang kumakain sila Lara ng tanghalian, nagsimula itong magkwento. Ashton, narinig ko sa kapitbahay namin sa Maynila. Nagpakasal na raw agad sina Jeremy at Chloe. Sabi ni Lara habang naglalagay ng kanin sa plato niya. Napahinto si Ashton sa pagkain. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Ang bilis naman nila. Kala ko aksidente lang yung pagbubuntis. Umiling si Lara. Sabi ng kakilala ko, parang hindi rin masaya. Ang unang pagsasama nila bilang mag-asawa kasi lagi raw nag-aaway. Si Jeremy walang trabaho. Si Chloe palagi nagrereklamo na wala silang pera. Tahimik lang si Ashton, pero ang ngiti niya ay may halong pait. Ganyan talaga siguro kapag kinukuha mo ang mga bagay na hindi sayo. Ano palang plano mo ngayon? Tanong ni Lara halatang may halong kaba pero curious din. Ngumiti si Ashton. Hindi ko sila pahihirapan agad. Mas masarap yung dahan-dahan, di ba? Gusto ko maramdaman nila kung gaano kasakit maloko at magago, gaya ng ginawa nila sa akin. Pagkatapos nilang kumain, umakyat si Ashton sa kwarto. Binuksan niya ang laptop at nilabas ang dokumento ng mga titulo ng lupa, bank statements, at kontrata ng sasakyan at lahat yun nakapangalan sa kanya. Hindi mo alam, Jeremy. Habang iniisip mong nasayang ang perang pinaghirapan ko, hawak ko pa rin lahat yon. Pumasok si Lara at nagdala ng juice. Ano yung ginagawa mo? Mga papeles ng mga ari-arian namin dati. Bago ako umalis, sinigurado ko nasa pangalan ko lahat. Napangiti si Lara sabay tawa. You know what? You're so smart ha, ang talino mo talaga. So ano unang gagawin mo? Simple lang. Gaya ng sabi ko sa Lara, paparamdam ko sa kanila kung anong pakiramdam ng niloko ng lahat. Hindi biglaan, paunti-unti. Kinabukasan, nagpadala siya ng mensahe kay Jeremy. Jeremy, gusto ko mag-usap tayo? Hindi ko kaya mabuhay ng may galit. Sa cafe, bukas 3 p.m. Pagbasa ni Jeremy, agad itong nag-reply. Sige, pupunta ako. Ngumiti si Ashton. Hindi yun ngiti ng kaligayahan.
Ngiti yun ng isang babae na may plano. Makalipas ng ilang araw, nasa cafe si Ashton. Nakasuot ng puting bestida. Maaliwala siyang tignan, pero makikita ang galit sa kanyang mga mata. Tahimik siyang umiinom ng kape habang naghihintay. Ilang minuto pa, dumating si Jeremy. Halatang pagod, magulo ang buhok at medyo marumi ang damit. Pagkakita niya rito, huminga siya ng malalim. Sit down, sabi ni Ashton ng malamig. Tahimik silang dalawa. Tanging maririnig ang tunog ng tasa at mga tao nag-uusap sa paligid. Pasensya na. Hindi ko sinadya ang lahat. Nagkamali lang ako. Nagkamali? Ulit ni Ashton sa malamig na tono. Ganun mo lang tatawagin yung pagtataksil na ginawa mo? Pagkatapos ng lahat ng pinaghirapan ko, isa lang yung salita mo? Pinagsisisihan ko na. Kaya nga ako pumunta dito eh. Gusto ko magkaayos tayo. Magkaayos? Habang buntis ang babaeng best friend ko sa anak mo? Jeremy, anong klaseng lalaki ka? Wala na ako magagawa doon. Nangyari na, Ashton. Nangyari na? Nangyari lang? Habang nagpapakahirap ako sa abroad, nagpakasarap kayo dito, ganun lang kasimple? Tumigil ka na. Ginawa ko yun dahil. Dahil ano? Dahil malandi ka? Dahil hindi mo kaya maging tapat? Biglang napahampas si Jeremy ng lamesa. Tumigil ka. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Tumayo si Ashton. Diretso ang tingin sa kanya. Anong pinagdaanan mo, Jeremy? Pagod ka? Eh ako, araw-araw kong tinitiis ang lungkot para lang mabigyan ka ng magandang buhay. Biglang napahampas muli si Jeremy. Napatingin ng tao sa cafe. Lahat ng naroon napabaling sa kanila. Pero sa halip na umiyak, marahan lang niya hinaplos ang kanyang pisngi. Muntik na kasing lumapat ang palad dito sa kanya. Pagkatapos na ilang segundo, malakas niyang sinampal si Jeremy. Huwag mo hong tatangkaing saktan. Dahil lang hindi mo matanggap ang katotohanan. Tingin mo bobo ako? Hindi ako bobo. Hindi ako uto-uto. Hindi ako tanga. Pagkasabi niya nun, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Chloe na may malaking tiyan. Jeremy! Ano bang ginagawa mo dito? Chloe. Sabat ni Jeremy na halatang kabado. Tumingin si Ashton sa kanya, malamig at matalim. Wow! Nandito na pala yung reyna ng panloloko. Tumigil ka, Ashton. Wala kang karapatang makialam sa buhay namin. Buhay niyo? Anong buhay, Chloe? Yung galing sa pinaghirapan ko? Baka nakakalimutan mong pinalamon ko kayo. Hindi mo alam kung gaano kahirap magbuntis? Oh, sino may kasalanan? Ako ba? Ako bang nagtatrabaho sa ibang bansa habang nilalandi mo yung boyfriend ko? You don't know everything! Right? Tama ka. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang kapal ng mukha mo. At nagulat ng lahat. Si Chloe biglang napaupo. Umiiyak habang hawak ang tiyan. Bastos ka? Buntis ako? Di ko kasalanan kung nagpabuntis ka at nagpakasarap kasama ng boyfriend ko. Or should we say my ex-boyfriend? Pero tandaan mo to, Chloe. Darating ang araw, mauubos din lahat ng meron ka. Kayo. Lahat ng paloloko nyo. Babalik sa inyo. Hinila ni Jeremy si Chloe palayo. Galit na galit. Ashton, tigilan mo na to. Hindi ka na bahagi ng buhay namin. Hindi ko na kailanman gustong maging bahagi ng maruming buhay nyo. Pero ako ang dahilan kung ba't kayo nabubuhay pa ngayon. Tandaan mo yon. Tahimik siyang naglakad palabas. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Paglabas niya ng cafe, huminga siya ng malalim. Ramdam pa niya ang kirot sa pisngi. Mas ramdam niya ang galit sa dibdib niya. Habang naglalakad, tumawag si Lara. Kumusta? Tanong nito agad. Ngumiti si Ashton at nagsalita ng may malamig na boses. Okay lang, Lara. Simula pa lang to. Maganda ka. Hindi pa nila natitikman ang tunay na ganti ko. Pagkababa niya ng tawag, huminto siya sandali at tumingin sa langit. Salamat, Diyos ko. Kasi binigyan mo ko ng lakas. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako magiging biktima. Mula sa araw na yon, nagsimula na si Ashton hindi bilang dating umiiyak na babae, kundi bilang isang babaeng handang maningil.
Lumipas ang 2 linggo mula na mangyari ang gulo sa cafe. Tahimik ang buhay ni Ashton sa Laguna. Pero sa loob ng katahimikan na yon, patuloy siyang nagbabalak. Tuwing gabi, hawak niya ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga plano niya. Habang nagkakape isang umaga, pumasok si Lara may hawak na flyer. Tignan mo to, magbubukas daw ng bagong food business sa bayan. Baka gusto mo mag-apply habang nag-iisip ka. Hmm? Negosyo ah. Alam mo naman magaling ako sa ganyan. Oo nga malay mo. Makilala mo yung may-ari. Pogi raw yun, sabi ng mga kapitbahay. Pogi? Hindi ko kailangan ng pogi, Lara. Kailangan ko ng koneksyon. Di mas maganda kung pogi at may koneksyon. Sabay kindat ni Lara. Kinabukasan pumunta si Ashton sa lugar ng bagong restaurant. Maganda ang lugar, modern ang disenyo, halatang mamahalin. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang lalaking matangkad, maayos manamit, at may malambing ng ngiti. Good morning, miss. Ako si Elias Mercado, owner ng branch na to. Ano may paglilingkod ko? Ako po si Ashton. Nakita ko yung hiring post nyo, interested sana ako magtrabaho. Ngumiti si Elias. Ikaw pala yung nag-email kahapon. Perfect timing. Halika, upo ka muna. Habang nag-uusap sila, napansin ni Elias na matalino si Ashton. Mabilis sumagot, maayos magpaliwanag. Pero higit sa lahat, may determinasyon sa mga mata nito. Alam mo, bihira ako ma-impress sa unang meeting. Pero ikaw iba. Para sanay ka na sa negosyo. Ngumiti lamang si Ashton. Siguro kasi dati, nagbubuhos ako ng pera at pagod sa mga taong maliit pero pinagkatiwalaan ko. You're heartbroken. Hindi lang puso ko ang nawasak. Patitiwala. Mukhang marami kang pinagdaanan, pero gusto ko yung tapang mo. Sanay na ako lumaban. Kailangan kasi eh. Ilang araw matapos ang interview, tinawagan siya ni Elias. Ashton, congratulations, you got the job. Start ka next week. Salamat, Sir Elias. Pagpasok niya sa unang araw ng trabaho, magaan ang kanyang pakiramdam. Parang bagong simula, pero hindi niya nakakalimutan ang dahilan kung bakit siya naririto. Para patatagin ang sarili, bago siya tuluyang bumalik sa paghihigante. Habang nagtatrabaho, napansin ni Elias kung gaano kasipag si Ashton. Maaga pumapasok, maayos magdesisyon, magaling sa pagkitungo sa trabaho at mga tao. Isang araw pagkatapos ng shift, tinawagan siya nito. Ashton, coffee tayo sa labas. Sir, baka bawal lumabas ng mga empleyado kasama yung boss eh. Exception ka. You're an asset. Sa cafe, nagkwentuhan sila tungkol sa buhay. Ba't parang may lungkot sa mga mata mo, kahit tumatawa ka? Kasi kahit anong saya, may parte pa rin ng buhay ko na gustong maningil. Ganti? Yes. Pero hindi yung tipong mananakit lang. Gusto ko maramdaman nila kung gaano kasakit yung ginawa nila sa akin. Kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Pero sana habang ginagawa mo yan, hindi mawala yung kabutihan sa puso mo. Doon nagulat ang dalaga. Bakit mo ako tutulungan? Wala lang. Pakaramdam ko, karapat dapat kayo paglaban. Pag-uwi ni Ashton, napaisip siya. Ba't parang totoo yung mga sinabi niya? Nararamdaman ko. Aniya sa sarili. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nagkaroon siya ng ngiti habang natutulog. Makalipas ang ilang linggo, naging mas malapit sila ni Elias. Madalas sila magkasabay kumain, nagbibiroan at minsan nag-aasaran pa. Ashton, alam mo parang di bagay sa iyo magalit. Bakit naman? Kasi ang ganda ng ngiti mo. Sayang kung gagamitin mo lang yan sa pagganti. Kung yun lang ang paraan para matahimik ako. Baka may mas mabuting paraan. Baka minsan ang tunay na ganti yung makita nilang masaya ka kahit wala na sila. Tahimik lang si Ashton pero sa loob niya may kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang nasa opisina siya at nag-aayos ng mga papeles, dumating si Elias. Di ka pa uuwi? May inaayos na ako report. Ikaw ba't nandito ka pa? Sinadya ko talaga. Baka gusto mo sumabay na kumain sa akin. Hindi ka talaga nauubusan ng dahilan, no? Hindi naman dahilan, Ashton.
Naghahanap lang ako ng opportunity para makasama ka. Habang kumakain sila sa labas, napunta ang usapan sa mga pangarap. Sa mo nakikita ang sarili mo, 5 taon mula ngayon. Gusto ko magkaroon ng sariling negosyo. Gusto ko ipakita na kaya kong bumangon na mag-isa. Di ka naman mag-isa. May mga taong handang tumulong sa'yo. Tulad mo? Tulad ko. Simula noon, naging mas madalas sila magkasama. Unti-unting bumabalik ang sigla ni Ashton. Pero hindi rin niya nakakalimutan ang dahilan. Kaya isang gabi tinawagan niya si Lara. Lara, maganda ka. Panahon na para simulan ng tunay na paghihigante. Ashton, sigurado ka na ba? Yes, of course. Pero hindi na ako babalik dun bilang mahina. May kasama na tayo. Si Elias. Makalipas ang 2 araw, maaga pa lang gising na si Chloe. Nakaupo siya sa harap ng lamesa, hawak ang cellphone at halatang balisa. Jeremy, anong oras ka ba magigising? Sigaw niya mula sa kusina. Lumabas si Jeremy. Magulo ang buhok. Ano na naman yan? Kagigising ko lang. Tignan mo to! Pinakita ni Chloe ang cellphone. Wala nang laman ang account natin, ni piso wala. Napakunot ang noo ni Jeremy. That's impossible. Kagabi lang may laman pa yan. Nag-check ako. Bakit ngayon 0 na? Anong ginawa mo? Hindi mo man lang binantayan ng pera? Anong klaseng lalaki ka? Hoy Chloe, huwag mo ibuntun sa akin to Baka glitch lang yan sa bangko. Glitch? O baka naman si Ashti na may kinalaman dito? Balik ni Chloe na galit na galit. Sinasabi ko na nga ba yung babaeng yun hindi papayag na wala siyang ginagawa? At nagpalitan sila ng sigaw. Chloe, tumahimik ka nga. Di lahat ng problema natin kasalanan ni Ashtin. Ha? Hindi daw kasalanan. Kung di mo siya niloko, wala tayo sa sitwasyong to. Ang tanga mo. Tumigil ka nga. May kasalanan ka din. Kaya tayo napunta sa sitwasyong to. Huwag kang lalapit sa akin. Buntis ka pa naman. Buntis, oo. Pero hindi ibig sabihin hindi kita kayang sampalin. Sabay hampas ni Chloe sa kanyang dibdib. Kapag nawalan ako ng anak, kasalanan mo yon. Habang nag-aaway sila, sa kabilang banda nakaupo si Ashtin sa isang high-end cafe. Kalmado at naka-cross legs hawak ang tablet. Sa harap niya si Elias ay gwapo. Maayos manamit. May aura ng lalaking may alam sa negosyo. Lahat na accounts nila? Tanong ni Elias habang nakatingin sa mga dokumento sa tablet. Ngumiti si Ashtin sabay higop ng kape. Freeze na. Pinutol ko lahat ng access nila sa joint accounts. Lahat ng gamit nilang credit cards, kinansela ko na. Lahat ng bills na nakapangalan sa akin wala na. Matindi ka talaga. Wala pa yan. Ito pa lang ang simula. Sa susunod, mismong negosyo nila ang mawawala. Negosyo? May maliit silang food stall, di ba? Galing lahat sa perang binigay ko. Bali ako ang namuhunan. Pero walang alam si Chloe na nakapangalan sa akin yon. Pati yung permit. Isang tawag lang sa City Hall, magsasarado yon. Grabe naman, parang chess game to Isa-isa mong kinukuha lahat ng pyesa. Ang totoo, Elias, hindi ko gusto magpahirap ng tao. Pero minsan kailangan mong iparamdam ko anong pakiramdam ng iniwan na parang walang halaga. Can I ask you a question? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Hindi pa. Pero unti-unti gumagaan ang pakiramdam ko. Kung ganon, tutulungan kitang huminga pa ng mas maluwag. Ito yung partnership proposal ko para sa bagong cafe mo. Alam kong kaya mong gawing matagumpay ito. Ngumiti si Ashtin. Salamat, Elias. Ikaw lang yung lalaking hindi natakot kausapin ako. Kahit alam mong paghihiganti ang ginagawa ko. Siguro kasi nakita ko yung tapang mo. Natahimik sandali si Ashtin pero napangiti rin. Baka nadadala ka lang ng ganda ko Tumawa si Elias. Baka nga. Pero sige, huwag kang mag-alala. Hindi ako kagaya ni Jeremy. Kapag nagtiwala ka sa akin, hindi ko sisirain yon. Sa kabilang dako si Chloe naglalakad sa bangko habang nanginginig sa galit. I want to talk to your manager. Bakit hindi ko ma-access ang pera ko? Lumabas ang manager, kalmado pero medyo kinakabahan sa tono ni Chloe. Ma'am, base sa records,
Hindi ho kayo ang primary account holder. Lahat ng account ay nasa pangalan ni Miss Ashtin Rivera. Halos mamilog ang mga mata ni Chloe. Ano? Hindi pwede yan. Ako at si Jeremy ang nagmamanage niyan. Asensya na po ma'am, pero ayon sa system, si Miss Rivera ang may hawak. Wala na ho kayong access. Hindi to pwede. Ibalik niyo sa akin ang pera ko. Walang nagawa ang manager kundi tumalikod. Naiwan si Chloe. Nanginginig habang ang mga tao sa paligid nagbubulungan. Pag-uwi niya bumungad si Jeremy na lasing na naman. Oh, ayan ka na naman. Asan ang pera? Wala nga eh. Naubos na. Niloko tayo ni Ashtin. Hindi mo man lang inaayos yun noon. Sabi ko sa'yo siguraduhin mo, di ba? Sabay sigaw ni Jeremy. Huwag mo nga ako sisihin. Kasalanan mo to eh. Sigaw ni Chloe habang umiiyak. Ginamit mo lang ako. Ginamit? Ikaw to lumapit sa akin? Ikaw ang walang kwenta. Sana mawala ka na. Sa gitna ng sigawan, biglang napahawak sa tiyan si Chloe. Aray ko, Jeremy, masakit. Nataranta si Jeremy, pero halatang ayaw pang umamin ng takot. Ano ba nangyayari sa'yo? Lahat to dahil sa'yo eh. Sigaw ni Chloe, habang unti-unting lumuluhod sa sahig. Samantala, sa gabi ring yun ay nasa restaurant si Ashtin kasama si Elias. Tahimik ang paligid, may mga kandila sa mesa. Para sa naman tong dinner? Celebration? Dahil tapos na ang unang bahagi ng paghihiganti mo. Tama ka, unang bahagi pa lang. May susunod pa. Pero salamat Elias, hindi ko kakayanin to na mag-isa. Tama ka. Kasi kung ako tatanungin mo, hindi lang kita tutulungan. Gusto ko ring maprotektahan ka. Bakit mo ginagawa to? Dahil naniniwala ako na ang mga nasaktan, kailangan lang nila ng tao maniniwala ulit sa kanila. Baka nafo-fall ka na sa isang taong puno ng galit ha? Baka nga. Pero okay lang. Gusto ko makasama kahit yung galit na yon. Sandaling natahimik si Ashtin pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Sa isip niya, siguro ito na yung simula ng bagong buhay para sa kanya. At sa loob ng restaurant, doon siya unang ngumiti. Ilang linggo makalipas, tahimik si Ashtin habang nakaupo sa harap ng laptop. Sa screen paulit-ulit yung pinapanood ang video ng isang recording ng pag-uusap ni Chloe at Jeremy nung araw na nahuli niya sila. Dinig doon kung paano nila pinagplanuhan ang panlilinlang sa kanya. Gamitin mo na lang yung pera niya, Chloe. Wala naman siya alam. Madaling mapapaikot yun. Basta wag mo ako sisihin kung mahulog ka rin sa akin. Sagot ni Chloe sabay tawa. Pumikit si Ashtin at huminga ng malalim. Ito na. Ito na ang araw na matatapos sila. Pumasok si Elias sa kwarto, may hawak na kape at laptop bag. Ready ka na ba? Final check na sa video. Inedit ko na yung transition. Smooth na. Ngumiti si Ashtin. Ikaw talaga parang mas excited ka pa sa akin Of course. Hindi lang dahil gusto ko matulungan ka, kundi dahil gusto ko makita yung mga taong nananakit sa'yo. Bumagsak sila. Sa lupa. Elias, salamat. Di mo kailangan magpasalamat. Ginagawa ko to kasi gusto ko. Gusto ko makita mo balik yung ngiti mo. Tigilan mo nga yan. Baka hindi na ako makapag-concentrate Tumawa na naman si Elias. Okay, serious mode na. But I promise you, pagtapos ng lahat ng to, magkakapit tayo. Okay, deal. At nagkamayan pa silang dalawa. Pero hindi nila binitiwan ang kanilang kamay. Kinabukasan, sa malaking hotel sa Makati, ginanap ang isang business gala. Dito madalas magpunta ang mga negosyante, investors at media. Sa loob, makikita ang magarang chandelier, mga waiter na nag-aalok ng wine, at mga taong bihis na bihis. Isa sa mga guest ay sina Jeremy at Chloe. Nakagown pa si Chloe, halata ang pagod at stress sa muka. Si Jeremy suot ang lumang suit, pilit pinapakita ang kanyang kumpiyansa. Ang ganda ng lugar. Sigurado ka bang may investor dito? Sabi ni Chloe habang pinipilit ng ngumiti. Oo naman. Narinig kong darating yung may-ari ng malaking kumpanya ng restaurant. Baka makakuha tayo ng koneksyon.
Dapat lang. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Wala tayong pera, Jeremy. Lahat ng gamit ko binebenta ko na. Magtiwala ka lang. Sagot ni Jeremy pero halatang kinakabahan ito. Habang nag-uusap sila, napalingon si Chloe sa kabilang mesa. At doon niya nakita si Ashtin, nakasuot ng eleganteng red gown, nakatayo sa tabi ni Elias. Tila kumulo agad ang dugo niya. Jeremy, si Ashtin. Ano? Ba't siya nandito? Ngumiti si Elias habang papalapit. Good evening, Mr. and Mrs. Gonzalez. It's nice to finally see you again. Elias, siya yung partner ni Ashtin. Tumayo si Ashtin at marahang naglakad papunta sa kanila. Matagal tayong hindi nagkita. Mukhang pagod kayo ah. Wala na ba kayong mga tulog? Nung ginagawa mo rito, hindi mo ba kami titigilan? Oh, bakit? Di ba kayo sanay? Ngayon ako naman. Lumapit siya kay Chloe. Halos magkadikit na ang kanilang mga muka. Kamusta ang anak mo? O baka naman, hindi na rin siya masaya sa buhay niyo ni Jeremy. Nagngingit-ngit si Chloe. Tumigil ka, Ashtin. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Alam ko. Alam ko yung pinagdadaanan mo. Wala ka ng pera, di ba? Wala na ring tiwala at respeto sa inyong dalawa, di ba? Kasi lahat ng yun ninakaw mo sa akin. Enough. Sabi ni Jeremy, pero hinawakan siya ni Elias sa balikat. Baka gusto mo umupo, Mr. Gonzalez. Kasi ang susunod mong maririnig, sigurado hindi mo kakayanin. Biglang namatay ang mga ilaw. Umilaw ang projector. At sa malaking screen lumabas ang video. Ang recording ni Jeremy at Chloe habang pinagpaplanuhan ng panloloko kay Ashtin. Mas madali ito kapag nag-abroad na siya. Ako nang bahala sa mga padala niya. Nagbubulungan ng mga bisita, pati ang ibang tao sa likuran. Habang patuloy ang video, lumapit si Ashtin sa harap. Visitors? Oh, I'm so sorry. Gusto ko lang ipakita ang tunay na kulay ng dalawang taong to. Ang lalaking minsan ko minahal na si Jeremy. At ang kaibigan ko, oh my God, ex-best friend na si Chloe. Na minsan kong pinagkatiwalaan. Halos manginig sa galit si Chloe. You planned this, Ashtin? Of course, yes. Matagal ko ng plano to. Kasi gusto kong maramdaman nyo, pareho, kung gaano kasakit ang pinagtaksilan ng dalawang taong pinagkakatiwalaan mo sa buong buhay mo. Wala kang karapatang gawin to. Wala rin kayong karapatang gamitin ako. Kaya ngayon patas na tayo. Lumapit si Chloe. Sinubukang sampalin si Ashtin pero mabilis siyang nasampal muna. Para yan sa lahat ng luhang inaksaya ko sa inyo. At yung susunod, para sa mga pangarap mong sinira nyo. Si Jeremy naman, hinawakan ni Elias sa kwelyo. Alam mo, ang pinakamasamang lalaki, yung ginagamit ng kabutihan ng babae para yumaman. Pero mas nakakahiya, yung wala ng pera, wala pang dangal. Binitiwan niya si Jeremy na halos matumba. Tumalikod si Elias at tinawag si Ashtin. Let's go. Tapos na tayo dito. Naglakad si Ashtin paalis, habang nakataas ang noo. Si Chloe umiiyak sa sahig. Si Jeremy nakayuko. Halos walang makatingin sa kanila. Kinabukasan matapos ang nakakagulat na gala, parang flash na kumalat sa social media ang video ni Jeremy at Chloe. At bawat comment section, puro batikos, galit at puro pangungutya ang natanggap ng mga ito. Sa isang maliit na apartment na halos wala ng laman, nakaupo si Chloe sa sahig habang umiiyak. Wala na siyang suot na magarang damit. Nakapambahay na lang at halatang hindi na nakakatulog ng maayos. Hawak niya ang cellphone, paulit-ulit na pinapanood ang video na sumira sa pangalan nila. Jeremy, ano nang gagawin natin? Lahat ng tao galit sa atin, pati pamilya ko ayaw na akong kausapin. Tama na yan, Chloe. Ako nang gagawa ng paraan. Anong paraan ha? Wala na tayong pera. Wala na tayong bahay. Kahit mga kaibigan mo tumalikod na rin sa atin. Tumahimik ka nga. Kung di mo pinairal ang pagiging makapal mo, hindi sana tayo napahamak. Makapal? Ako pa? Kung di mo ako pinasok sa kalokohan mo, wala tayo dito. Pareho silang naglalabas ng galit. Pero sa gitna ng sigawan napahawak sa tiyan si Chloe. Napahiyaw siya?
dahil halatang masakit ang kanyang pinagdadaanan. Chloe, ano nangyayari? Huwag naman ngayon. Habang nakayuko si Chloe sa sahig, nanginginig ang kamay niya. Jeremy, ang sakit. Ang sakit-sakit. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng ambulansya. Ilang minuto lang dinala si Chloe sa ospital. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras. Mr. Gonzales, ligtas ang bata. Pero kailangan niya magpahinga. Mataas ang stress level niya. Kailangan niya umiwas sa anumang tensyon. Tumango si Jeremy, pero halatang hindi sigurado kung paano gagawin yon. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Chloe na maputla, tahimik pero gising. Tumingin ito sa kanya na puno ng galit. Masaya ka na? Kung di mo ako pinakailaman, hindi sana ako nandito. Hindi sana ako nagkaganito. Chloe, wala namang ganyanan. Huwag kang ganyan. Inaalala ko lang. Hindi mo ako inaalala. Iniisip mo lang yung sarili mo. Umalis ka na. Ayoko makita ka. Tahimik na lumabas si Jeremy. Pero bago siya makalabas ng ospital, may dalawang lalaki na lumapit sa kanya. Mga tauhan ng dati niyang investor. Sir Gonzales, kailangan mo na magbayad. 2 linggo ka ng overdue. Sir, give me time. Magbabayad ho ako, promise. Wala nang promise. May warrant ka na. Maganda ka sa korte. Nang mabasa ni Jeremy ang papel, parang gumuho ang mundo niya. Isa-isa bumabalik sa kanya ang mga maling desisyon. Ang panlilinlang, ang kasakiman, ang pagtataksil, at ngayon unti-unti na itong kumakain sa kanya. Samantala si Ashtin ay nasa kondo, nakatanaw sa labas. Sa mesa nakapatong ang cellphone at tablet na puno ng notification. Puro mensahe ng mga taong bumabati sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga papuri, tahimik lang siya at walang ngiti sa labi. Pumasok si Elias na may dalang takeout na pagkain. I brought you breakfast. Alam ko hindi ka pa kumakain. Ngumiti si Ashtin ng bahagya. Alam mo talaga yan? Hindi ko nga nagalaw yung dinner kagabi. Kumain ka muna. Mukhang masyado ka nag-iisip. Elias, tapos na ako sa paghihiganti ko. Pero bakit parang may kulang pa rin? Tumingin si Elias sa kanya. Normal lang yan. Alam mo kapag nagawa mo na yung nais mo, automatic na mawawala yung sakit. Yun ang akala mo, di ba? Pero hindi totoo yan. Hindi ganun kadali. Kailangan mo rin patawarin ang sarili mo. Patawarin ang sarili ko? Pero wala naman akong kasalanan. Meron. Pinilit mo maging malakas kahit pagod ka na. Pinilit mo umiti kahit gusto mo na umiyak. Hindi mo pinatawad ang sarili mo sa pagiging tao. Napatingin si Ashtin sa kanya at natahimik. Ilang sandali bago siyang umiti. Tahimik na silang kumain pagkatapos nun. Sa ospital naman, hindi na nakayanan ni Chloe ang lahat. Araw-araw umiiyak siya. Nagsisisigaw kapag naririnig ang pangalan ni Ashtin. Minsan, nagsasalita na siyang mag-isa na parang may kausap. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Pumasok ang nurse at biglang binato ni Chloe ang baso sa pader. Umalis ka! Lahat kayo kakampi niya. Dumating si Jeremy. Halatang gulong-gulo. Chloe, ano ba nangyayari sa'yo? Wala, masaya ako. At least ako hindi nagkukunwaring santo gaya ni Ashtin mo. Chloe, please. Kumalma ka. Baka mapahamak ka anak natin. Anak? Wala ka namang alam sa pagiging ama, Jeremy. Wala kang alam sa pagmamahal. Habang nagsisigawan sila, pumasok ang doktor at pinakalma si Chloe. Pero mula noon tuluyan na siya nagbago. Hindi na siya ang dating mapagmataas at maingay. Ngayon isa na siyang malungkot, magulo at wasak na babae. Nang dumating ang araw ng panganganak niya, wala si Jeremy. Nasa kulungan ito dahil sa kaso ng pandaraya sa investor. Nang manganak si Chloe, maayos ang bata. Pero siya mismo, halos hindi na kumikilos. Parang wala ng buhay sa mga mata niya. Makalipas ang 3 buwan, iniwan na si Jeremy ng pamilya niya. Wala na ring dumadalaw. Araw-araw, nakatingin na lang din siya sa labas. Pati ang babaeng si Chloe, nakatanaw lang sa bintana ng ospital. Paulit-ulit sinasabi ang pangalan ni Ashtin.
Sa kabilang dako, mas gumaganda ang takbo ng buhay ni Ashtin. Sa tulong ni Elias, nakapagpatayo siya ng bagong negosyo na tinawag niyang Second Chance Brew. Isang araw habang abala siya sa counter, pumasok si Elias na may dalang bulaklak. For the boss. Ano na naman pakuluto? Wala lang. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na deserve mong maging masaya. You don't have to say that. Kasi araw-araw mo na akong ginugulo eh. Aba, hindi to panggugulo ah. Consistency ang tawag dito. Ah, ganun. Kung ganun, consistent ka rin sa pagiging corny mo. Okay lang. Basta ako consistent sa pag-aalaga sa'yo. Ewan ko sa'yo. Kinagabihan, naglakad silang dalawa papunta sa park. Elias, salamat ha. Hindi lang sa pagtulong mo kundi sa pananatili. Tumingin si Elias sa kanya. Hindi ko kaya umalis. Kasi pag nawala ako, sino pang tatawa sa mga banat mo? Loko ka talaga? Pero totoo, kahit ilang ulit ka pa masaktan, nandito lang ako. Hindi para ipangako na di ka na masasaktan ulit, kundi para siguraduhin hindi mo kailangan mag-isa. Makalipas ang ilang araw matapos na nangyari, mas kalmado na si Ashtin. Parang nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Pero may kakaibang kilig na laging nararamdaman niya tuwing naiisip niya si Elias. Nasa cafe siya ngayon. Tahimik na nagkakape habang nakatingin sa labas ng bintana. Ramdam niya ang malamig na hangin at amoy ng kape na nakapagpagaan sa loob niya. Uy, Miss Successful! Sabi ni Lara. Aba, blooming ka ah. Di ko alam kung galing yan sa paghihigante o galing sa isang lalaki. Ano bang sinasabi mo? Busy lang ako, kaya siguro mukhang blooming. Busy sa kape o kakaisip kay Elias? Halata no, pag binabanggit pangalan niya, napapangiti ka para kang teenager. Tigilan mo nga ako, Lara. Hindi ko naman alam kung ano meron sa kanya, no? Basta mabait siya at lagi siyang nandyan. Eh di yun na nga. Sign na yan girl, umiibig ka na. Kaya nga lagi mo siyang kasama. Eh baka mamaya may date na naman kayo ah. Hindi date, business meeting lang. Pero siguro konting gala pagkatapos. Ayun naman pala eh, business meeting daw pero may paggagala sa dulo. Alam ko na yan sis. Habang nag-uusap silang magpinsan, pumasok si Elias sa cafe. Naka-white polo ito, simpleng bihis pero halatang disente at maayos. Nang makita siya ni Ashtin, ngumiti ito at kumaway. Good morning. Sakto, may in-order akong caramel latte para sa'yo. Paano mo naman nalaman na gusto ko yon? Instinct. O baka rin pinag-aralan ko ang lahat tungkol sa'yo. So you're now a stalker ha? Teka lang, research yun ah. Gusto ko lang malaman kung ano nagpapasaya sa'yo. Sa isang tabi na pangiti naman si Lara. Naku, ako lang yata ang apple dito no? Sige na nga, alis na ako. Mag-usap kayong dalawa ha. Ingat, lovebirds. Sabi nito sabay tayo, bitbit ang bag. Lara! Tawag ni Ashtin pero nakalabas na ito. Naiwan silang dalawa ni Elias at biglang sumeryoso ang paligid. Ang tahimik mo ah, wala ka bang gustong sabihin? Wala naman. Siguro hindi pa rin kasi ako sanay na may kasama ulit na lalaki sa ganitong moment. Ngayon? Ngayon. Pero I know one day everything will be okay. Magiging masaya na ulit ako. Alam mo, kahit anong nararamdaman mo, buti na lang sinamahan kita dito. Kung ganito pala epekto ko, dadalan kita ng kape araw-araw. Grabe ka, hindi naman ako addict sa kape no. Hindi sa kape, pero ako adik ako sa ngiti mo. Napatakip na lang na mukha si Ashtin. Lumipas ang ilang minuto na puno ng tawanan at simpleng asaran. Nang paalis na sila, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Si Elias agad naglabas ng payong. Pero si Ashtin, mabilis na lumabas sa bubong ng cafe. Hoy, mababasa ka. Hayaan mo! Masarap pala sa pakiramdam yung mabasa ng ulan eh. Pakiramdam ko malaya ako ulit. Oo, pero baka magkasakit ka. E di alagaan mo ko. Joke lang! Ngumiti si Elias pero halatang may ibig sabihin ang ngiti nito. Hindi ako mag-joke ng ganyan. Nagtagpo ang kanilang tingin. Tahimik sila pareho. Sa gitna ng ulan para bang tumigil ang oras. Walang salita. Pero pareho nilang alam na may kakaiba sa kanilang pagitan.
Samantala, sa bahay ni na Elias, nakaupo ang kapatid niyang si Nina kasama ang kanilang inang si Laida. Ma, nakita mo ba si kuya kanina? Ngumingiti mag-isa. Hindi ko alam kung sinasaniban o in love. Ngumiti naman si Laida sa kanila. Matagal nang seryoso ang kapatid mo, anak. Kung umingiti man siya ngayon, abay ibig sabihin may babaeng nagpapasaya sa kanya. Nako, si Ate Ashtin siguro yan. Sana lang hindi siya tulad ng dati nito nakarelasyon, no? Aba hindi. Iba yung babae. Kita ko sa mga mata ni Elias na totoo na yan. Kinabukasan maganda ang gising ni Ashtin. Nakangiti siyang bumaba sa hagdan habang hawak ang cellphone niya. Napatingin siya sa screen at may mensahe mula kay Elias. Good morning, Miss Workaholic. Nagkape ka na ba? Kung wala ka pang kasama, free ako. Aba, maaga yata si Mr. Negosyante ngayon ah. O sige, sabay tayo. Perfect. 10 a.m., same cafe. At this point, baka maging official meeting spot na natin yun. Napailing na lang si Ashtin pero hindi mapigilan ang kanyang ngiti. Aba, may date na naman ang pinsan kong in love. Hindi to date, Lara. Magkakape lang kami. Magkakape raw. Ang ganda ng lipstick mo ah. Nagpabango ka pa. Natural lang to. Paglabas nila sabay sila nagkatawanan. Ramdam ni Ashtin na matagal na siyang hindi naging ganito kasaya. Parang nabubuo ulit ang mga peraso ng sarili niyang nasira noon. Pagdating sa cafe, naroon na si Elias. Ang aga mo ah. Siyempre. Hindi ako lagi excited sa mga meeting pero ngayon iba eh. Talaga? Bakit naman? Kasi ikaw ang kasama ko. Nako, wag mo ako sanayin sa mga ganyang banat ah. Baka maniwala ako, sige ka. Sana nga. Alam mo Elias, minsan naisip ko, kung di nangyari lahat ng yun sa akin nun, siguro hindi kita makikilala. Kung ganon, edi dapat magpasalamat tayo sa nangyari. Hindi ko sinasabing masaya ako sa nangyari. Pero siguro, may dahilan kung ba't kailangan ko masaktan para makita ko kung sino ba talaga yung totoo sa akin. Tahimik si Elias at ngumiti. At sana ako na yun. Hindi naman ako nagmamadali, pero sigurado ako sa nararamdaman ko. Napatingin si Ashtin sa kanya at ilang sandali silang nagtitigan bago siya umiwas. Elias, baka nadadala ka lang sa lahat na nangyari ha? Hindi. Simula pa lang alam ko na. Hindi kita tinulungan para magpanggap. Tinulungan kita kasi gusto kong bumalik ang dating ikaw. Ngayon na bumalik na, gusto ko manatili doon. Pagkatapos silang dalawa na magkwentuhan, agad nagtungo si Elias sa opisina. Abala ang kanyang tropa na sina Marco at Ray sa pagtatrabaho. Pre, hindi na normal yan. Sabi ni Marco, habang pinagmamasa ng cellphone ni Elias sa mesa. Araw-araw ka na lang nakasmile. Siguro in love talaga. Dagdag ni Ray. Si boss di na yung dating tahimik, parang teenager na ngayon. Hindi naman ganoon, masaya lang ako. Masaya ka dahil kay Ashtin. Siguro nga, di ko pa naman sinasabi sa kanya lahat pero iba talaga siya. Alam mo yung pakiramdam na kahit tahimik kayong dalawa kapag magkasama pero masaya pa rin, kahit pagmasdan mo lang siya? Uy, grabe na yan ah. Kung ganyan ka na magsalita, kasal na susunod dyan. Lalong tumawa si Elias. Baka nga, pero ayoko siya madaliin. Gusto ko pag sinabi ko mahal ko siya, ramdam niyang totoo. Samantala sa bahay ni Lara, nakaupo si Ashtin kasama ito at ang isa pa nilang kaibigang si Misha. So ano na? Official na ba kayo ni Elias? Naku hindi. Pero ewan ko, parang unti-unti na ako napapalapit sa kanya. Di hayaan mo lang, baka siya talaga yung para sa'yo. Pero natatakot ako eh. Ayoko masaktan ulit. Hinawakan ni Misha ang kamay niya. Hindi lahat ng lalaki katulad ni Jeremy. Si Elias, pinatunayan niya na kung gaano siya kabuti. Huwag mo naman parusahan yung taong may magandang intensyon dahil sa ginawa ng iba. Oo nga no, baka oras na para bigyan ko ulit ng chance ang sarili ko magmahal. Sabihin ko na kaya, pero baka ma-overwhelm siya. Baka kailangan pa ng time. Kinuha niya ang gitara at marahang tinugtog ang paborito niyang kanta. Maya-maya napahawak siya sa dibdib. Ano ba tong nararamdaman ko?
Bakit ba ganito katindi? Maya-maya, kinuha niya ang phone at nagtipa ng mensahe. Gising ka pa? Oo, ikaw din pala. Hindi ako makatulog eh. Nag-iisip lang at gusto ko magpasalamat. Wala nga naman. Basta tandaan mo, hindi kita iiwan kahit matapos lahat ng ginagawa mo. Nandito lang ako. Ilang linggo makalipas, palihim na pinapakita at pinaparamdam ni Elias kay Ashtin na gusto niya talaga ang babae. Si Ashtin naman in denial, pero madalas silang dalawa na lumabas ng sila lang. Tahimik ang gabi sa Maynila. Ang mga ilaw sa kalsada kumukutitap at ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng kakaibang saya sa paligid. Sa isang bahay malapit sa Taguig, abala si Elias kasama ang kanyang tropang sina Leo at Marco. Bro, seryoso ka bang gagawin mo yan? Harana, sa panahon ngayon. Di ba medyo old school? Old school, oo. Pero alam mo naman si Ashtin, hindi siya maaakit sa simpleng gestures. Napangisi na lang si Elias nang asarin siya ng kaibigan. Alam mo, hindi ko naman siya gusto ma-impress eh. Gusto ko lang iparamdam sa kanya na hindi lahat ng lalaki maluloko. Na hindi lahat umaalis kapag mahirap na ang sitwasyon. Natahimik sandali ang kanyang mga tropa at nagtanong. Bro, seryoso ka na ba talaga? Oo eh. Hindi lang dahil gusto ko siya. Kundi dahil gusto ko siyang alagaan. Hanggang pagtanda. Gusto ko lang iparamdam na safe siya sa akin. Ay nako, pag-ibig na nga yan bro. Ganyan din ako dati. Hanggang ngayon single pa rin ako. Nagkatawanan silang tatlo. Pero sa loob-loob ni Elias, kabado siya. Pinaglaruan niya ang gitara at sinubukang kumanta. Kinabukasan, tinulungan siya ng kanyang mga tropa. Pagdating nila sa tapat ng bahay, nagtago sandali sina Leo at Marco sa gilid. O Elias, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ashtin pagbukas niya ng bintana at ng ilaw. Hinaharana ka. Mas romantic pag tahimik ang paligid. Maririnig mo yung damdamin ko. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Okay lang. Basta dapat marinig mo rin. Maya-maya sumilip sina Leo at Marco. Pareho silang tawang-tawa. Nagpatuloy pa si Elias hanggang chorus ng kanta. Nang matapos, pinigilan niyang ngumiti ng sobra. Pwede bang bumaba ka, Ashtin? Napailing si Ashtin, pero hindi maitago ang ngiti. Bumaba siya at binuksan ang pinto at lumabas ng gate. Elias, grabe ka. Hindi ko alam kung matatawa ako sa'yo o maiiyak. Tahimik sila sandali. Ramdam nila ang lamig ng hangin. Si Elias hawak pa rin ang bulaklak. Para sa'yo, walang espesyal na okasyon. Gusto ko lang sabihin na salamat. Dahil tinuruan mo ako magmahal ng tama. Elias, alam mo ba ngayon lang may nagharana sa akin? Talaga? Buti naman ako ang nauna. Pero sana hindi ako ang huli. Ang corny mo! Ganda mo. Sige na nga, pasok ka muna, baka lamigin ka pa dyan. Maya-maya nandiyan na ang pinsan niyang si Lara. Hoy, ano to narinig kong harana? Kala ko may nag-aaway sa labas eh. Lara, di ba dapat tulog ka na? Paano ako makakatulog? May naghaharana nga sa labas. Grabe, Elias, ikaw pala yun? Napakamot ng ulo si Elias. Pasensya na kayo, nagising ko pa kayo. Gusto ko lang sana iparamdam. Huwag ka na magpaliwanag. Ang totoo, nakakakilig naman talaga eh. Grabe, Ashtin, kung ako yun, baka nalaglag na panty ko sa harana pa lang. Lara naman eh, ang bastos ng bibig mo. Totoo naman. Alam mo, Ashtin, minsan kailangan mo ring maramdaman yung ganitong kilig. Kasi hindi naman lahat ng lalaki manluloko. Minsan may mga katulad ni Elias sa mundo. Kinabukasan, habang nagkakape si Elias kasama sina Leo at Marco, walang tigil sa pangaasar ang dalawa. Oy bro, nakapasok ka na sa bahay. Ano na, may kasunod bang kiss? Wala kayong maririnig mula sa akin. Pero masasabi ko sulit lahat ng kaba at pinagdaanan ko. Oh, ba't naman ganyan ang ngiti mo? Wala masaya ako. Samantala, sa bahay, patuloy ang pangaasar ni Lara sa pinsang si Ashtin. Ay, aminado ka na, kinilig ka, in fairness naman. Sinabi ko na nga ba maganda ang lalaki na yan para sa'yo. Hindi puro at salita at kung ano-ano pa. May ginagawa rin para patunayang mahal ka niya. Alam mo, Lara,
Matagal kong tinakasan yung idea na pwede pa ako magmahal ulit. Pero kagabi parang nagbukas ulit yung puso ko. Lumipas sa mga buwan, mas madalas sila magkasama sa cafe, charity event. At isang gabi, nag-organize si Elias ng isang simpleng dinner sa garden. May mga ilaw, maliit na stage, gitara at nandun sina Leo, Marco at Lara na kunwari audience lang. Pero halatang may binabalak sila. Okay everyone, may special akong gustong sabihin ngayong gabi. Ano to? Elias, ano to? Wala naman. Gusto ko lang ulitin yung ginawa ko. Yung pangaharana sa'yo pero ngayon harap-harapan. Tahimik ang lahat. Si Lara, nakapikit lang at kinikilig. Si Leo at Marco nag-thumbs up pa. Makalipas ng 3 taon, maagang gumising si Ashton sa araw ng kanyang kasal. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat habang marahang sumisilip ang araw sa abot tanaw. Ashton, gising ka na pala. Ito na yung isusuot mo ah. Simple pero ang ganda, parang ikaw. Simple lang talaga kasi ayoko ng bongga. Alam mo ba, naalala ko pa yung gabi na halos di ka makakain. Pero ngayon, tignan mo, bride ka na. Salamat, Lara ha. Nako, hindi mo kailangang magpasalamat pinsan. Ang mahalaga, masaya ka na. Paglabas nila ng cottage, sumalubong ang mga kaibigan ni Elias na abala sa pag-aayos ng mga upuan. Sa kabilang cottage, si Elias naman ay kinakabahan habang tinutulungan ni Marco sa pag-aayos. Pare, mukhang nanginginig ka. Hindi lang ako kinakabahan no. Natutuwa din ako. Habang papalapit ang oras ng kasal, dumarating na ang mga bisita, pamilya ni Ashton, ilang pinsan ni Elias at kaibigan nilang tumulong sa kanila sa gitna ng lahat ng gulo noon. Nang tumugtog na ang gitara, nagsimula na ang marahang paglalakad ni Ashton sa buhangin. Ang bawat takbang niya, mabagal, pero puno ng kahulugan. Ang mga mata ni Elias nakatuon lang sa kanya, para bang tumigil ang oras. Huminga siya ng malalim. Pinilit pigilan ng luha habang papalapit ang babaeng mahal niya. Pagdating sa harap, sabay silang ngumiti. Pinahawak ni Elias ang kamay niya, malamig pero banayad. Tagal kong hinintay ito. Worth it naman, di ba? Nagsimula ang seremonya sa ilalim ng liwanag ng araw. Tahimik ang mga tao, nakatingin lang sa dalawa. Nang dumating ang bahagi ng vows, doon na napaiyak si Ashton. Alam mo nung una, kala ko tapos na ang lahat ng lokohin ako ng taong pinagkakatiwalaan ko. Pero dumating ka, Elias. Tinuruan mo akong bumangon at mas mahalin ang sarili ko. Kaya simula ngayon, hindi ko lang ibibigay sa iyo ang puso ko. Ibabalik ko rin sa iyo ang saya na matagal ko nang nararamdaman. Napangiti ang lahat habang nakikinig sa kanilang palitan ng vows. At pagkatapos ng kasal, nagsimula ang simpleng handaan. May mga lutong bahay na pagkain, adobo, inihaw na isda, pansit at buko juice at sa gitna ng tawanan, nagpresenta si Marco na kumanta. Pagkatapos ng kanta, nagpasalamat si Elias sa mga bisita. At nagkwentuhan pa sila. Nagkatawanan silang dalawa at humiling pa ang mga bisita ng kiss mula sa bagong mag-asawa. Habang nakatingin sila sa alon, hinawakan ni Ashton ang kamay ni Elias. Salamat ha, hindi lang sa pagmamahal mo, kundi sa pagtanggap mo sa lahat ng pinagdaanan ko. Lumipas ang ilang buwan, masaya silang namumuhay bilang mag-asawa. Binuksan nila ni Elias ang isa pa nilang branch ng cafe sa tabing dagat na pinangalanan nilang Bagong Umaga Cafe. Minsan dumalaw si Lara at ang mga tropa nila. Alam mo, I still remember. Grabe pala talaga yung love story niyo, no? Parang fairy tale. Kasi dati umiiyak ka lang, tapos ngayon meron ka ng Prince Charming. Sa mga sumunod na taon, nakilala si Ashton bilang isang mabuting negosyante. Hindi lang sa tagumpay kundi sa kabutihang loob. Si Elias naman patuloy sa pagtulong sa mga kabataang gustong magsimula ng negosyo. Isang hapon habang naglalakad sila sa dalampasigan, huminto si Ashton. Alam mo, Elias, minsan iniisip ko pa rin yung mga nangyari noon. Kung hindi ako niloko, baka hindi ko natagpuan ang tunay na pag-ibig. Kaya nga, minsan yung mga taong nanakit sa atin, sila pa yung nagtutulak sa atin papunta sa tamang tao. Napangiti si Ashton sa bayakap sa asawa.
At least ngayon, hindi na ako nabubuhay para sa revenge na yan. Nabubuhay na ako para magmahal. Ngumiti si Elias at marahang hinaplos sa mukha niya. At habang buhay, ako ang magpapaalala sa iyo niyan. Minsan, sa mga taong nananakit sa atin, natututo tayong maging matatag. Sa mga pagkakadapang nararanasan natin, natutuklasan natin ang tunay na halaga ng sarili. At sa tamang panahon, darating ang tao para sa atin na talagang magmamahal sa atin ng buo, totoo, at walang halong pagsisinungaling. At sasamahan tayo hanggang sa ating pagtanda habang buhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Paalam!